So, subong nga bulan sa Marso, ginasaulog natin ang National Women's Empowerment Month. Kag at the same time, isa ka man ka babae, isa ka iloy, kag syempre isa ka sister, kag isa ka asawa man, isa ka partner. So, ma'am, para sa imo, ma'am, nga nato ginasaulog ang nasambit nga pagdumdum sa mga attributions kanahimo sa mga kababaihan. Can you share it with us? Every year, no, ginasaulog naton ang Women's Month ini paghatag sang dungog, paghatag sang value sa aton nga mga kababaihan kay by history halin pa sang una ang mga babae daw gina-consider siya nga daw secondary to men, no, daw gina-consider siya nga hindi siya kasing baskog, hindi siya kasing kusog sang aton nga mga kalalakihan. So nakita sang aton nga sosyudad nga para mas maging maunlad, maging mas matatag ang aton nga nasyon, dapat ang pundasyon sang aton nga halimbawa na lang sa pagpundar sang isa ka family, amo man ang pagkilala sa mga katungod o rights sang aton nga mga kababaihan, amo nga ginatagaan gid naton sila sang balor. So sa kada tuig nag-celebrate kita sang Women's Month, no? Kag ang aton nga tema naga-anchor lang gihapon siya sa aton nga national team nga empowerment sa mga kababaihan. Kag subong nga tuig sang subong nga 2026 ang aton nga tema amo ang Lead Like the Babaylands Pilipinas. Nga ibig sabihin ginapahanumdum sa aton nga ang mga kababaihan bilang leader hindi lamang sang panimalay kundi leader sang aton nga sosyudad, bilang katuwang, bilang partner sang aton nga mga kalalakihan, mag-lead sila parehas sa mga kababaihan nga mga babaylan. Ano ba ang babaylan nga mga kababaihan? Ang mga babaylan nga mga kababaihan, ginakarakterize na siya sang isa ka babae nga fearless, wala ginakahagdukan, mabaskog, no? Kagang iya nga paggiya sa iya nga pamilya kapag himo niya sa desisyon naka-root ina o nakaangkla dito mismo sa iya nga kinakusgan, sa iya nga wisdom, sa iya nga knowledge, sa iya nga skills, hindi lamang para patunayan kumbaga nga siya mas mabaskog sa lalaki, kundi ang iya nga kusog equal sang isa man kalalaki. So ginatagaan naton ina siya sang balor subong nga selebrasyon sang Women's Month naton. Subong sa aton nga provincial government sa South Cotabato, ano ang mga ginahimo natin ng mga activity hindi lang subong nga bulan sa Marso to empower our kababaihan diri sa probinsya sa South Yes, Cotabato? tama na siya, ma'am, no? Nga dili sa probinsya sang South Cotabato, sa under sa leadership ni Governor Rinaldo S. Tamayo Jr., ginatagaan ginaton sang balor ang aton nga mga kababaihan. In fact, isama na siya sa mga agenda ni Governor Tamayo nga dapat i-honor gid naton ang aton nga mga kababaihan, tagaan sila sang employment, tagaan sila sang iban-iban nga programa. No nga dapat equal, wala sang mabilin, kumbaga no sector is being left behind diri sa probinsya sang South Cotabato. Ang aton nga programa sa aton nga mga kababaihan, hindi lamang siya ginahiwat tungod nga Women's Month celebration subong nga March, kundi ini siya bilog ginagid nga tuig, ginatagaan lang naton sang emphasis ang mga activity para ma-highlight naton ang aton nga mga celebration. Unang-una, ang Women's Month or ang programa naton sa kababaihan, nakalodge siya under sa Office of the Provincial Population Officer para sa mga advocacy program, ang aton nga mga services nga delivery ara sa aton nga Provincial Social Welfare and Development nga opisina. So diri sa aton, sa Office of the Provincial Population Officer, ginapangunahan naton ang advokasya para sa aton nga mga kababaihan. Kag subong nga tuig, may ara kita sa mga activities. Apart ini siya sa aton nga mga regular activities nga mga gender sensitive training for men, sa aton nga mga katropa, which are mga regular programs na naton, ang aton nga Responsible Parenthood and Development Program and Family Planning na nga naka-address man para sa empowerment sa aton nga mga kababaihan. So subong nga tuig, ang aton nga Women's Month, naka-focus siya o gintagaan naton sang emphasis ang pag-kick off sang aton nga activity sa pag-advocacy naton o ang aton pagpalaganap sang aton nga pulisiya sa bawal bastos law. So kung nakabalo ka mo, madamo na kita sang cases
may ara kita sang kasanulang nga may mga kabataan, mga kababaihan mismo nga naging biktima sa mga pag-aabuso nga nakasakay sa aton nga mga public transport kapila na ina. So subong nga Domingo, that's March 8, ang celebration, pagahiwato naton ang policy advocacy para sa aton nga bawal bastos law para ma-orient naton ang aton nga mga drivers, particularly ang aton nga mga drivers nga members ang TODA sa Coronadal City para sa aton nga bawal bastos law. So dili gina-emphasize naton ang Safe Spaces Act naton nga tanan nga dapat nga nagasakay sa mga public transport pati na sa private transport kung may ara man kita diri sa aton parehas ang aton nga mga drivers no nga maging safe ang aton nga mga kababaihan. So ginatagaan nato na sang emphasis subong ang bawal bastos law. May ara man kita sang I Who Wanna Learn. Ang I Who Wanna Learn, this is in coordination with sa aton nga TESDA. So diri sa I Wanna Learn, gingbutang naton ang budget sa Provincial Government of South Cotabato para sa Women's Month celebration sa isa ka activity nga may ara gid sang dako nga impact para sa aton nga mga kababaihan. So this I Wanna Learn is a skills training nga ihatag naton sa mga marginalized sector, ining mga kababaihan nga wala sang trabaho, nga matagaan naton sila sang skills nga makabulig sa pagpundar sa ilang individual gid kag sa ilang family. We also have our activity nga ginatawag nga I Wanna Run. So ini siya gin-combine na nato no ang aton nga dalagan sa aton nga mga kababaihan. Subong ini siya is I Wanna Run for Kalikasan. Nga gina-impart man naton ang aton nga mga activity sa kumbaga sa pag-take care man sa aton nga environment. So diri sa I Wanna Run, kaupod man diri ang aton nga mga provincial employees kag ang mga iba't iban nga mga line agency sa bilog nga probinsya sang South Cotabato, kaupod man ang mga regional offices para i-promote ang kababaihan sa South Cotabato nga hindi lamang sila ara sa panimalay kundi madasig man sila magdalagan kag madasig man sila mag-take care man sa aton nga kinaiyahan. We also have our Women's Congress nga sponsoran sang aton i-lead sang aton nga mga Kalipi Women's under sa Social Welfare and Development Office naton. So amo sila ang mga partners. So in South Cotabato ang aton nga mga activities is not solely nga gina-implement sa aton nga provincial government kundi ang gusto ni Governor Tamayo nga i-involve naton ang tanan nga sector sang aton nga probinsya. So ari diri ang mga regional line agencies naton, ang aton nga mga non-government organization, ang aton nga mga private sector nga isa kita, naga-collaborate kita tanan, naga-cooperate kita tanan para mas matagaan pagid sang importansya gid ang aton nga mga kababaihan during sa Women's Month celebration naton. May ara man kita sang different activities pa sa mga iban-iban nga munisipyo. Sa aton nga mga geographically isolated areas natin, may ara kita sa mga advocacy on responsible parenting and family planning, ang aton nga mga adolescent health and development program, ang aton nga mga advocacy sa gender and development nga ginapakita naton nga ang aton nga advocacy hindi lamang sa urban area, hindi lamang sa syudad, kundi pati sa mga kabukiran nga kaya abuton sang serbisyo sang South Cotabato. Alright, that's good to hear, ma'am. Ginahanay nato ang mga pila nato ka mga advocacy like holistic na siya nga approach para sa aton nga mga kababaihan dito sa probinsya sang South Cotabato. But may I know, ma'am, what's your reaction? Right now, syempre, may nag-viral, nag-trending subong statements ng isa ka public servant angot sa isa ka artista. And kumakabig-abi na siya like catcalling. And catcalling will never be a compliment para sa kababaihan. What's your take on that, ma'am? Well, ang comment about dito sang isa ka public servant, no, about sa isa ka remark sa isa ka artista, no, it's under the bawal bastos law. Kapag ka na-offend, halimbawa, na-offend ang imo nga ging komentaran, nga ginghambalan mo siya nga kaseksi sa imo, kagwapa sa imo, kanami sa imo kusion, kag something nga comment nga makadegrade sa personality sang isa ka babae is cover na siya sang aton nga bawal bastos law. Ang pagpanihulang gani sa dalan nga may naaagi nga babae, cover na sang bawal bastos law.
So as a public official, as a public servant like me, kay ako babae man, no, kag sa aton nga mga kalalakihan nga mga public servant or public employee man, we have to be very cautious, no? Kasi ang public servant is ang embodiment dapat siya nga dapat kita nagapatuman kita sang batas nga magiging aware kita sa aton nga mga remarks, no? Especially kung may ma-violate kita nga law. And personally para sa akon, hindi man siya manami nga kung ikaw mismo nga public servant is nagahatag ka sang mali siya. Nagahatag ka sang comment or mali siya nga makadegrade sa personality sang isa man ka babae. So ang sa akon lang is dapat magiging aware ang tanan, no? Sining aton nga bawal bastos law nga ibutang naton sa proper kumbaga nga venue ang pag-comment naton sa isa ka babae labi na kung isa ka public figure. What can you say to those individual also nga do gina-enable, gina-tolerate ang mga nasambit nga remarks kay according to them, it's a form of compliment, like hindi siya malicious. Ang bawal bastos law abi kapag nobody complain na daw no case siya. Pero as a public official or as a public servant, kumbaga, unahon mo gid ang kumbaga ang pag-value sang isa ka babae, no? Compliment is a compliment, but ibutang naton siya sa proper nga compliment kumbaga. May ara gani kita sang saying nga, it takes a village to raise a child. Although nga kung ang babae hambalan niya nga ang iyang compliment ay para sa iban is maayo, pero may ara kita sa mga kabataan nga nagapamati, may ara sa mga kabataan nga makabati, nga makalantaw, nga kumbaga, kung ang compliment mo is mali, kay may ara sang batas nga nagahambal nga mali gid na siya. That's good to know. At least we must rely. Kaya syempre magasanto dapat ito sa existing naton nga lahi diri sa Pugson, Pilipinas. And hopefully mangin lesson ini sa tanan man nga mga public officials and public servants. Kasubong man ni kasubong mo man ma'am o kag syempre ma-share man nato sa aton nga mga public servants diri sa aton nga AOR. So by this time Ma'am Melanie, base may dugang kapag nga mga panawagan kag mga gusto ihambal sa publiko. Go ahead. Yes. Ang women scenario sa South Cotabato is hindi man siya perpekto. Madamo pa kita sa mga challenges, ining mga issues sa mga child marriage naton, ining aton nga mga early marriage and teen pregnancy, despite of the law nga ginabawal na ang pagpakasal or pag-arrange sa mga kabataan nga i-early marriage mo sila. These issues naga-apekto gina siya una-una bes sa aton nga mga kabataan nga kababaihan, no? Ginaawhag ko lang gid ang tanan nga unang-una tumano naton ang ginahambal sang laye nga ginatawag naton nga anti-child marriage. Hindi na siya dapat naton ang mga kabataan naton tagaan naton sang maayo nga buwas damlag kag ang buwas damlag nga ginatawag hindi solusyon ang pagpakasal sa ila sang aga pa. Sa ato naman nga gender and development program nga kung sa diin patuman gid naton ang equal treatment sa mga kababaihan kag mga kalalakihan ang members sang aton nga LGBTQ community. We should abide with the law. Ipatuman naton diri sa probinsya sang South Cotabato nga according sa aton nga governor, wala sang dapat nga kababaihan nga ginaabuso, wala dapat sang kababaihan nga mga kabataan nga masubject sa pang-aabuso sang mga kalalakihan. So dapat ang mga kalalakihan naton kamo ang dapat nga una nga magprotekta sang aton nga mga kababaihan. Kay ang mga kababaihan naton diri sa probinsya amo ina ang partner naton sa pagpanday sang isa ka makusog nga pamilya. Kag sa pamilya nga ina mapanday naton ang stronger man nga pundasyon sang aton nga nasyon. So sa aton nga bawal bastos law, sa aton nga mga drivers, sa aton nga mga conductors, sa aton nga mga kalalakihan dira sa aton nga mga public spaces, gina-promote naton sa probinsya sang South Cotabato ang Safe Spaces Act. So dapat maging aware na kita nga dapat tagaan naton sang balor ang aton nga mga kababaihan diri sa probinsya. Okay. Madamo gid salamat ma'am kag very insightful ang mga ginhatag mga payag subong nato. Madamo gid salamat and